At kapapasok lang, no, News TV, no? Grabe to, General Bronner nagsalita na, tama. Si VP Sara, PBBM, Aimee, nagulat, speaker na tameme. Ano naman kaya to mga tol, no? Binasa ko pa lang yung title. So ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video. Bilang isang mamamayan mga tol, tulad natin, no? Tulad mo, tulad ko, no? Bilang isang mamamayan, dapat ay updated tayo sa mga kaganapan na nangyayari dito sa loob ng ating bansa at hindi lang sa West Philippine Sea mga tol, no? So ito, bibigyan natin na panonoorin natin at bibigyan ulit natin ng commentary. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay News TV. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Maging si General Bronner na chief ng AFP, may matindi pa lang sinabi ito si Bronner na ibinalita naman po ng Inquirer. Ito po yung BP stand on communist shared by so many. Yan pong pahayag, no? Yung paniniwala po, yung pagtutol po ni BP Sara sa pakikipag-peace talk ay inamin ni AFP Chief na marami pong naniniwala dito sa ganitong pananaw. O sige, ito. Katanungan sa inyo mga tol, sa inyong mga manonood, sa inyong mga mamamayang Pilipino. Nasa ibang bansa ka man o nasa Pilipinas. Kung ikaw tatanungin, sang-ayon ka ba doon sa paninindigan ni VP Sara na ayaw niya ang peace talk pass para sa mga rebelde, mga kapatid, no? Gusto ko makita ang inyong mga komento. Huwag niyong kalimutan mag-comment sa ibaba, mga kapatid, no? Share niyo kung bakit dapat ituloy ang peace talk o kung bakit hindi na dapat pang makipag-peace talk sa mga rebelde, no? Share ninyo yung inyong mga opinion at komento, no? So, tingnan natin 'yan. At iba pa pong balita, pagsuporta ni Senator Aimee sa pagtutol din ni VP Sara sa peace talk. At dinagdagan niya pa yan ng sinabi naman ito ni Halandon. At iba pa pong mga balita, yan pong pag-uusapan natin. VP's stand on communist shared by so many. Ito po ang pahayag ni AFP Chief General Bronner. Dito po binalita po to ng Inquirer, no? Vice President Sara Duterte's stand opposing the resumption of peace talks with communist rebels is a popular view. Popular po siya, no? That even soldiers would agree on. Okay, sabi po ni General Bronner, pati po yung mga sundalo ay talagang sang-ayon dito sa sinasabi. Pahayag pa po ni Bronner, hindi niya masisisi si Vice President Sara Duterte sa pagsasalita niyan kasi marami din po sa mga sundalo ang ganyan din po yung pananaw, no? Okay. So, consistent to si General Bronner. Alam niya yung nagaganap alam niya yung sentimiento. At hindi po siya nahiyang magsabi ng mga sentimiento ng mga sundalo. No? Binobroadcast niya po dito para siguro, kahit po sundalo si General Bronner, hindi niyo po maatim na ilihim yung mga pinag-uusapan po nila. Di ba, nasabi niya rin yan na maraming mga retired soldiers, no? Tapos may nag-approach pa sa kanya mismo nung panahon na yung may mga nanghihikayat sa mga retired officials ng AFP, nanghihikayat na sa mga active, ang pakiusap niya lang, wag nang idamay yung mga active. Sinabi rin yan ni Bronner. Tapos ito na naman po, in our Bible group. Pero ito po, hindi po pagkundina yung sinasabi ni Bronner dito. Ang sinasabi niya, may point yung pangalawang pangulo. Delikado po to. Yung gusto nyong i-isolate si Sara Duterte, yung mga tagapagtanggol po, napupunan ko lang po sa mga troll, kaya po natin natatawag na troll itong mga to. Unlike nung tinawag pong mga troll, yung mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte, tinatawag pong mga troll nitong mga kakamping Katdilawan, mga totoong tao po, sa Sorgando Sasot, di ba? Sila Trixie, sila Tingking Pinoy, sila Maharlika, lahat po mga totoong tao. Kasi isipin nyo naman, maawa rin naman kayo sa mga sundalo, mga tol. Diba? Matatagal na magkakasama yan. Parang pamilya na rin yan, mga kapatid, no? Magkakapatid na yan doon. Diba? Magkakabady yan doon. Minsan sa isang pagpapatrolya nila, diba? Ma-ambush sila ng mga rebelde. Posibleng halimbawa, yung dalawang mag-best friend na sundalo, yung isa mawawala yung kaibigan niya. Sumasakit yun para sa kanya. So gigil na gigil siya, mga tol. Diba? So gera na.
Masusukol na nila, sabi nung isang sundalo, for example lang 'to, ay paghihiganti kita ano buddy, 'di ba, ipaghihiganti kita kaibigan. Tapos kung kailan masusukol na biglang peace talk, 'di ba? So, yung galit ng sundalo wala siyang ano, yung gusto niyang ipaghiganti yung kanyang kaibigan, gusto niyang ipaglaban yung bansa, yung tipong nandodo'n na sila sasabihin nila sa sarili nila, "Malapit na, eh, matatapos na natin ang laban sana, eh, matatapos na sana 'tong problema, eh." Kaso biglang yung gobyerno natin biglang nagtawag ng peace talk. So, atras tayo, hindi tayo puwedeng gumalaw, 'di tayo puwedeng gumanti, 'di ba? So, payapa na naman sila mga tol. Habang nagpapatrolya makalipas ang mga ilang taon nakapagpalakas na ulit yung kalaban nila, nakakuha na ulit ng mga bagong armas, nakapag-recruit na naman, nadagdagan na naman ng mga tauhan, 'di ba? Habang payapa silang nagpapatrolya gano'n na naman, 'di ba? Sugurin na naman sila ng wala silang kamalay-malay, bakbakan na naman. Kaya nga lagi nating sinasabi mga tol, 'di pa tayo pinapanganak sa mundo, mga maliliit pa tayo siguro, nagbabakbakan na yang mga 'yan, 'di ba? Hanggang ngayon, kasi paulit-ulit mga tol, eh, hindi hindi na natatapos yung cycle, hindi natatapos yung sirkulo niyan. Away, kapag natatalo na ang kalaban, peace talk na. Away na naman kapag lumakas na ulit yung kalaban. Kapag natatalo na ulit at masusukol na, siyempre walang mananalo sa militar ng gobyerno, eh. Talagang ano yan, may pondo yan na talagang susuportahan ng gobyerno yan. Ang problema mga tol, kapagka ayan na, konting-konti na lang at matatapos na, itatayo na lang ang bandila ng Pilipinas, pistok na naman mga tol. So hindi natin masisisi ang mga sundalo kung bakit sang-ayon din sila dito kay VP Sara na tutol sa peace talk, kasi nga sila yung nandodo'n sa ground, eh. Sila yung nakaka-experience mga tol. Sila yung talagang nakataya ang buhay para ipagtanggol tayo 'no. So ewan ko lang sino-sino yung mga mambabatas at sino-sino yung mga taong taong gustong-gusto ipagpatuloy yung, peace talk. Siguro hindi nila naiintindihan din mga kapatid 'no. O baka may connect ewan ko, hirap magbintang, ang hirap magsabi ng ganyan, eh. So tuloy na lang natin 'to. Etong mga troll na nagtatanggol ngayon kay Martin at saka dito sa mga loyalists. Tingnan niyo po kung ano-ano pong pangalan, no? Kung ano-ano pong pangalan nila. At least kami totoong tao kami. Si Badong Aratelis, alam niyo yung tao 'yan. Pag artist kayo, kayang i-drawing si Badong Aratelis. Pag pinadrawing mo si Sasrogando Sasot, kaya nilang i-drawing. Si Mark Lopez, kaya nilang i-drawing. Di ba? Si Daryl Yapka. Yun yung mga nagtatanggol sa mga Duterte, mga totoong tao. Tapos sinasabi lang, ay, hindi naman mga tao yan, troll yung mga yan. Okay, so anyways, balik po tayo rito. Tayo mga tol, hindi natin pinagtatanggol ang mga Duterte, Wala tayong pinagtatanggol PBBM, Sara Duterte, hindi. Ano tayo mga kapatid, pro-Filipino tayo, since na nakikita naman natin kasi talaga kung ano nangyayari sa bansa. Doon lang tayo sa tama lagi, 'di ba? Kasi kung ako tatanungin sa susunod na eleksyon, ayoko nga sana maging presidente si VP Sara, eh. Pero kung yun ang, talagang, mangyayari, wala rin tayong magagawa. Kung bakit ayoko sana maging presidente si VP Sara, dahil baka maging best friend na naman natin ng China niyan. So yun lang naman ang dahilan ko, 'di ba? So ano lang naman yun, pangsarili lang naman yun. Pero wala rin naman ako magagawa. For example, sa religion namin, mapagpasyahang iboto VP Sara, iboboto ko si VP Sara mga kapatid, kasi ang naaano naman sa akin yung pakikipagkaisa naman, 'di ba? So yun lang naman talaga. I cannot blame the Vice President for saying this. In fact, this opinion is shared by so many in our country, even soldiers. In our Viber group, there are similar sentiments because of the experience we've had with them. Sa Viber group nilang mga sundalo, marami po. Marami po. Pinagpapalagay ko na sundalo tong mga sinasabi ni General Bronner, o mga opisyal, o mga kamista niya, o kung ano pa man. Yung grupo niya, kung ano mang grupo yun, grupo ba ng mga sundalo, grupo ng mga opisyal, Viber group, malamang mga opisyal yung mga yan. Kasi Malamang. sino pa ba pwedeng ka-Viber ng general ng AFP? Siyempre, na-circle niyan. Okay. Tignan mo yan, Sining Suki, di ba? Alam mo hindi tao, eh. Bakit po troll ang tinatawag sa kanila? Kasi pwede pong isang tao, di ba yun yung meaning ng troll? Pwede pong isang tao, marami yung pinatatakbo niya.
Kaya yung hindi talaga pangalan yung ano niya. Kaya katulad niya, sining kung ano man ang pangalan niya. Pwede pang may pinatatakbo yung tao na yun na iba pa. Kami, isa lang yung Badong Aratilis eh. Ito lang yung mukhang to eh. Bad Aratilis lang ako dun sa boxing. Okay, balik po tayo rito. Diba? Kitang-kita nyo po. Yan po patunay. Tuloy po natin. We have sat down with them to talk peace. Ito po yung sinasabi niya similar sentiment because of the experience we've had with them. Ano po ba yung experience nila? No, pinapaliwanag po ni General Bronner. Because of the experience we've had with them, we have sat down with them to talk peace. But what they were already doing was strengthening. Alam din po eh. Yan po yung sinasabi ng mga dating kasapi ng grupo na yan na bumaliktad na sa gobyerno. Sinasabi nila, ginagamit lang namin yung peace talk para magpatatag kami. Diba? Strengthen. Muli kaming magpalakas. Diba? Sinasabi rin po ng AFP Chief, General Bronner, na ginagamit lang yung peace talk. Mahal na Pangulo, kanino nyo pa po ba gustong makinig? Ang linaw-linaw na. Diba? Yung mga rebelding grupo na bumaliktad na at nagbalik gobyerno, sila na mismo nagsabit umamin na yung peace talk ginagamit lang nila yan para muling magpalakas kasi walang pwedeng gumalaw sa kanila eh. Kasi peace talk nga eh. Diba kumbaga ceasefire, diba? Walang pwedeng gumalaw sa kanila dahil magagalit yung mga kampi nilang nasa gobyerno. Bakit itong mga sundalo umatake may peace talk, diba? So ginagamit nila yung mga tol para magpalakas. Diba? Para magpalakas muli at pag malakas na ulit sila, bigla-bigla na lang silang naatake mga kapatid. Yun ang nakakatakot. Lalo-lalo na sa panig ng mga sundalo. Kawawa naman sila mga tol. Diba? Para silang ginagawang laruan ng mga nasa gobyernong boss nila, diba? Kapag ganun. Buti sana, no, kung desperate, di po ba? Desperate po yung gobyerno dahil ang lakas-lakas ng NT, kinakailangan natin makipag-usap kasi ang lakas nila ang daming napapatay. Hindi po ganyan eh. Di ba? Ang sitwasyon hindi po ganyan eh. In fact, AFP din po ang nagsasabi na wala na pong aktibong guerrilla front. Nagtatagumpay na po yung NTF-ELCAC. Matagumpay na po. In fact, pati po yung mga kasama sa peace panel, si Anyo. Ano po sinasabi ni Anyo? General Anyo, magtutuloy-tuloy yung peace talk ay yung NTF-ELCAC dahil ang antindi ng ginagawa nito. Matagumpay niyang ginagawa. Hindi lang nila makontra kasi siyempre good soldier sila eh. Susunod sila sa gusto eh. Ano pa yung tila nabubwisit na sinasabi ni General Galvez dun sa mga panawagan nitong mga to. Nagsisimula pa lang eh. Huwag kayong magbigay ng kondisyon. Kasi binibigay kagad nilang kondisyon. Tanggalin ng buwagin ng NTF-ELCAC. Tanggalin sila bilang terorista, yung tag sa kanila. Ipawalang bisa yung batas. Batas Ipawalang bisa yung batas ng anti-terror law. Yung kagad yung kondisyon. Natural, hindi po magpo-prosper yung peace talk na yan. Pero, dahil nakapagpalakas sila, tignan niyo po, sinabi po ngayon lang po, si Senator Amy sa isang ambush interview. Ano po sabi ni Senator Amy? Ako litong-lito na rin eh. Litong-lito na po si Senator Amy. Nag-uusap kayo ng peace talk pero si Halandoni ay nagsasabi na tuloy yung pakikibaka nila para maagaw yung kapangyarihan. Si Halandoni po, yan po yung kabats, vice chairman ng hindi ko alam kung siyempre pinakamataas sa NDF eh. Buhay pa po siya. Ibig sabihin, ngayon pa lang, hindi pa nag-i-start. Sinasabi nila na itutuloy nila na agawin ng kapangyarihan. Ayon po yan kay Senator Amy. Senator Amy, kung ikaw, senador, kapatid mo, presidente, nalilito ka kung bakit may usapin ng peace talk. Lalo na po kami. Lalo na po kami. Hindi po namin masikmura. Kaya full support po kami kay VP Sara Duterte. Tapos, babanatan nyo na pinagre-resign ng kung sino-sino sa DepEd. Ang nakakalimutan po nito nagpaparesign, si De Lima, si Barry Gutierrez.
Alam niyo po ang interest po nila, pare-pareho po politika, eh. Mhm. Bakit po nila pinagre-resign si Sara Duterte in the premise na bagsak tayo sa PISA, mababa tayo sa PISA? Bakit? Totoo po na hindi tayo mababa sa PISA nung panahon ni Pinoy. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman tayo nagte-test, eh. Kumbaga sa kanila, alam niyo yung ginawa nung panahon ni Duterte, in fairness po kay Briones, nag-test po tayo sa PISA para po malaman natin saan tayo, na-realize natin, nakulelat yung mga estudyante natin. Kaya magmula dyan, gagawa kayo ng hakbang. Sila Pinoy, nung panahon po ni Pinoy, wala po silang balak na alamin kung gaano tayo nagpe-fare sa iba. Hindi Ang naman importante sa nag-exam. kanila yung tokis nila, eh. No? Tokis po nila. Samantalang ang mas importante po na lutasin kung anumang problemang meron. Si Inday BP Sara po, no? Si Inday BP Sara po, very willing po siyang ma-expose kung anong problema para malutas. Mhm. Yun po yung pagkakaiba, eh. No? Yung isang peking naglilingkod, panay takip-takip-takip lang po yan. Pero yung mga Duterte po, willing silang, eto problema, droga, lutasin natin yan. Mag-conduct tayo ng war on drugs kahit sino magalit. Okay mga kapatid, no? Don't get me wrong, hindi naman sa ayaw natin ng kapayapaan kasi maganda nga yung usaping pangkapayapaan, eh. Pero hindi yan hindi yan long-term solution. Ang alam ko ang gusto ni PBBM long-term solution, eh. Ano lang yan, short-term solution lang yan para sa kapayapaan. Pagkatapos niyan, pag lumakas na ulit ang kalaban ng mga sundalo, maniwala kayo, babakbak na naman yan. So tapusin na lang muna nila, no? Totally talaga as in mawala na. Tapos nun, mas maganda ang kapayapaan kapag wala nang magulo, 'di ba? Isipin niyo mga tol, 'di ba? Napakapayapa ng bansa kung walang mga rebelde, kung walang mga terorista, 'di ba? Napakapayapa ng bansa natin mga tol kung walang mga ganun. So yun yung pinaka long-term solution doon sa problemang 'yan, 'di ba? Lalong-lalo na problema ng mga sundalo natin nung dati pa. 'Di ba, dating-dati pa problema 'yan, mga panahon pa ni Joma Season yung mga panahon na yun, mga tol. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo, 'no? Tulad nung tanong natin kanina, ikaw ba ay tutol o sang-ayon doon sa gusto ni VP Sara na tutol siya sa peace talk mga tol, eh, 'di ba? Tutol siya sa peace talk, ayaw niya ng peace talk. Gusto niya tapusin na yung problemang 'yan, 'no? So ikaw, ah anong masasabi mo diyan, 'no? Comment ka na lang sa baba. Maraming salamat sa panonood mga kapatid. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal T. Peace out.